So guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share, ilalagay natin sa playlist. Yun lang talaga ang isasabi ko po guys, na ang importante talaga sa pinakalas na talaga to. Bahabaan ko lang to konti. Importante talaga na everyday busy talagang tao. Kung walang gagawin, mag-aaral, mag-prepare anong gagawin sa bahay. O yun, nahanap mo na yung the right one. Yun, importante talaga tong sinasabi ko. Hindi talaga to biro. Pag susundin mo talaga, gaganda ang buhay mo. Pag hindi natin to susundin itong mga video series ko, talagang maging common ang buhay mo. Kung anong nangyayari sa karamihan, mabibilang tayo. Ang gusto ko lang na hindi na tayo dapat masasama doon. Hindi naman nakaportante na matanda ka ba, bata, kasi makatrabaho ka kayo, makagraduate para kumita ng pera, at tatanda ka lang naman at single. Yun talaga pupuntahan. Yung iba na napasawa ng maaga, may ginagawa talaga yung kabaliwan. Nalalo sa loto, sa sugal, o naka-Yamashita Treasure. Yun na may ano sila, pang asawa, pang buo na pamilya. Pero pag mag-mismanage ang pera, nawawala lang din yan. Yun na maturuan ng anak. Yun lang din na talagang matinding plano at pagdarasal. At may sino bang kakasama mong tao, pamilya mo. Check mo yung mga kausap mo. Check na yung mga gamit-gamit, mga libro, may mga malas na gamit, may mga courses na tao, may mga babarang na tao, mga sumpa, mga kulam, mayroon talagang ganun. Prepared talaga, being prepared ng yung mga kuryente, i-ready yung mga kuryente kung papalitan na ba every 20 to 15 years. Yung CR, parang 15 years. Yun, pag-ipunan niya ng CR, yung mga kuryente, pag-repair. Mas maganda sa akin talaga solar panel. Yun. Pagkain, solar panel, tubig, yun. May tubigan, may lupa na may taniman. Yun, may tindahan at may sasakyan. Kumpleto ka na nun. At saka may kunting pera at simbahan at community. Okay na yun. At saka yung income nun, yung binenta mo, pwede ka rin magkuha ng pagkain doon. Pwede iutang, may community ka doon sa simbahan. Lilista lahat, sino mangutang, bayaran lang doon sa ibang service. Marami talagang, magsama-sama talaga yung lahat ng skill. Being a community, yun lang ang makasurvive ngayon. Dahil hindi lang talaga makasama ng tao ngayon dahil sa chismisan, sa krimen, sa pagnanakaw, kasi yung mga ibang tao din napagkatiwalaan, pinipili na talaga. Yun talagang dahilan na nagsulo-sulo ang tao. You cannot stand alone in yourself lang. Dapat may mga kasama kang pagkatiwalaang tao. Hindi magnanakaw, hindi addict, hindi baliw, hindi basta ganun, normal. Maraming tao, pero iba-iba ang story, pero pareha-pareha lang pinagdaanan natin kung paano makakain araw-araw, paano makabayarin sa mga babayarin, paano makuha mo yung mga gusto mo, bisyo mo, paano mo matuturoan ang pamilya mo o maabot ang pangarap mo. Kasi depende lang sa pangarap at gusto mo kung bagay ba 'yon. O di ba? 'Yun lang din, i-check mo na ang kinasama mo, check mo, okay na 'yon. Check mo yung financial na lang, kulang on the go na lang. Someday yan. 'Yun lang din na importante talaga na huwag matakot mangarap. Kung magkakaroon ka ng pamilya, hindi ka natatakot. Yan, pinaplano mo yan, ginagawa mo yan, hinanda mo, dinadasal mo yan ng mahabang panahon. Hindi talaga yan madali. Yun, pang 20s talaga ngayon, 25, pagka-graduate, mag-ilang years ka pa magtrabaho din. Siyempre, toxic ka na. Alam mo na, naguguluhan ka na, na-stress ka na. Siyempre, parang masabi mong, parang nalilito ka eh. Tagal ka nakagraduate, din yung mga pinag-aralan mo sa school, di mo naman nagagamit, diba? Sa real life. Yung pagtatrabaho mo dun, iba-iba naman pinagagawa eh. Yun lang din na, medyo gumastos ka ng malaki din, wala ka naman ng pagka-graduate mo, pag-school, wala ka naman din mapupuntahan. Skill ka naman, back to skill na naman, back to livelihood lang naman, yun lang naman pupuntahan eh. Yun lang din. So wala. So it means yung sweldo mo, yun lang doon ka lang, maging ano ka lang doon, slavery ka lang doon sa company, para bigyan ka lang ng 300, 500 na minimum wage, yung mga kunting salary din. Ang company lang yung mayaman, ikaw hanggang doon lang. Yun lang ang business talaga. Pag click ang business mo, pag malakas ang business mo, yayaman ka talaga agad.
yun lang din na ayusin ang business talaga. Yun lang din na it's hard to, mahirap nga. School, nahirapan ka na sa work, pag-business mo, pag family life mo, mahirap talaga yan. Hindi yan talaga solusyon. Pero, yun lang din na medyo na outbalance ang nangyayari sa sitwasyon ngayon eh. Wala maka-afford sa pag-aaral kasi mahal eh. Nakagraduate na naman, wala namang kapitan talaga sa trabaho eh. Sweldo mo, saan lang pupunta yung sahod mo? Pagkain, di ba? Balik ang backstory ba? Pagkain, bili mo ng, tapos ng sweldo mo, pagkuha mo sa ATM yung pera doon, lagyan ka ng sahod na pera. Ano ba gagawin mo sa pera? Titigan mo lang yung pera? Siyempre, saan mo ipupunta yan? Grocery, sa mga tindahan. Anong bibilhin mo? Mga chicheria, di ba? Mga processed food. Inom ka ng mga soft drinks, pero sa akin, bawal yun. Bili ng mga mineral water, di ba? Bili ka ng saging. Bili ka ng mga gulay sa bahay. Bili mo ng pagkain, mga kanin, o. Diba? Pagkatapos, yung mga bayarin sa tubig, kuryente, diba? Mga bills. O. Backstory talaga din na story na may solar panel, receive ka ng kuryente. Tubig. Gawa ka ng tubigan na water station. Tapos, yun ang naisip ko matagal na panahon. Na plano ko naisip na. Pero ang pag-execute ng magkaroon ng pera, mahaba-haba talaga. Hindi siya madali din kaagad. Pero someday darating din yan. Para lang din sa basketball. Basta you just imagine na gusto mo, gagawin mo araw-araw, focus lang, darating din yan barang araw. Yun lang din na yung tubig, pagkain, kuryente, tubig, kuryente at pagkain, yun talagang basic. At bayarin sa government tax. Diba? Tax sa bahay mo. Kung mag second floor ang bahay mo, may tax yan. Kada first floor, second floor. Oo, totoo. I-review din. Mga kalusugan mo, mga income tax. May tax lahat talaga na ngayon. Lahat ng binibili natin, may tax yan. Yun. Yung pag may business ka, kailangan may business permit. Yun. Mayor's permit. Mga permit. Kung may sasakyan ka, may permit yan. Mga paggawa ng bahay, building permit. Oo, meron yan. Yan ang reality talaga na maraming babayarin. So, yun lang din na sasakyan mo, kailangan mo ng sasakyan, kasi walang tao, may committee, may community. Yun ang importante talaga ngayon. Nagagawa nga sa iglesia nga eh. Yun lang din na walang taong malakas na mag-step forward. Nagawa nga sa ibang religion. Kasi masama daw ang may pera. Sino bang taong walang pera ngayon? Bakit ka nagtatrabaho at nag-aaral? Diba? Saan pupunta yan? Para sa pamilya. Saan pupunta ang pamilya? Diba? Sa trabaho, sa sahod mo. Diba? Tignan mo yung cycle, yung nangyayari. Diba? Nag-aaral ka. So, qualified ka na sa trabaho. Pag trabaho mo, doon ka sumahod. Hindi madali yan. Dahil, sarili mo lang palang yun. Ang pamilya, ibang storya yun. Yung negosyo, ibang storya yun. Ito pala, pag-aaral mo, sarili mo. At yung work mo, pagkatapos ng work, business mo naman. Para hindi ka slavery, diba? Hanggang doong sahod lang, pang 15 na 30 lang, kulang talaga yan. Ang iba nangangarap pa. Ang iba, swerte lang sa investment, pero hindi lahat may swerte. Yun talaga, hindi nila gusto nila yumaman ang lahat kasi wala na magtatrabaho sa big business, big corporation. Yun lang din na iba lang ang, kunti lang ang nakagawa sa gusto nila. Kasi na-trap na lang sila doon sa company. Yung company lang yung mayaman. Yun lang din na yung oras natin nasasayang. Pag school mo pa lang at pag-work 25 to 30 na ang edad mo ngayon. Kasi dagdag pa ng K-12 eh. Di ba? Ilang taon ka nagsimula grade 1. Pag work mo, di ba? Stress na ka sa work. Ay sa school mo, saan nagkuha ng panggastos ang nanay tatay mo para igastos sa school. Tapos ng school, work mo naman, gastos talaga, series ang gastos. Then iba yung gastusin mo araw-araw, nakakain ka, yung sa CR, yung sa kuryente, yung mga maintenance, yung mga bibilin-bilhin, mga grocery, delivery, lahat yan. Yun lang din na medyo maganda talaga yung pagkatiwalaan na babae. Pag pupasok na sa pamilya, iwasan na talaga ang bisyo, sugal, at yung ubusin yung pera. Luto lang, okay lang, 20-20, 40. Huwag dami-dami. May limit expense. Nangangarap pero wag iubos lahat. Siguro kung
Wala pa siguro kung wala po akong control sa sarili ko. Wala akong bracelet, wala akong mga folder, wala akong makikitang libro basta sugarol pa ako. Pero alam ko naman na may pera tayo. Kahit na naalala ko noon, nagsahod, may na-interview ako nagtatrabaho sa mga online na ano, yung mga Lazada, Shopee, ang sahod lang daw tama lang talaga. Yung sahod lang sa trabahante talaga ngayon, empleyado, is tama lang. Pabayad sa kuryente, sa tubig, pagkain, bayad sa upa. Yun lang guys, totoo. Yung siguro naipon mo kunti-kunti lang, di kung mag-asawa ka, kunti lang talaga. Diyan talagang reality. Yung iba naka-jackpot lang, naswerte lang sa sugal, sa loto or sa manok. Malaki din pala ang manok dahil talaga, pero mahal ayaw. Pero sa akin ayaw kong magastos ng manok, mahal lang naman. Mahal ang gastusin na pagkain ng manok. May pa sa asawa na lang. At yung asawa mo, ang manok namamatay pero yung asawa mo buhay talaga yan Yan ang nakakausap mo, kasama mo. Yun lang din kung okay lang sa DNA type nga may ulang sakit, genital problem ang anak. Tanti na okay yung blood type, yung dugo nyo sa mag-asawa at yung DNA para hindi abnormal yung bata. Yun talagang una i-check sa mag-jowa, sa mag-asawa kung may plano mag-anak. Yun talaga importante. Yun lang din na importante talaga na i-check yung hanap buhay at pera. Importante lang din na yun talaga na prevention sa mga sunog, sa mga baha. Check yung area kung saan ba, kung ano bang negosyo mo o itatrabaho mo. Maganda talagang self-boss o micro business, o magawa ng mga kandila, magtahian, yung mga tailoring, o may kunting tindahan, sari-sari store. Sino magbabantay? Kailangan ng mga tao, walang tao. Kung may tao, hindi naman pagkakatiwalaan. Mahirap talaga pumili ngayon na pag may na yung anak mo gastusin sa school, tatakbo pang gastusin sa school. Yun talaga kailangan sa babae na yun. Ang sinabi ko lang, ang reality, ang realistic. Hindi kilig-kilig, ay ang gwapo niya. Pero yung pagkapag-gwapo niya, pag wala na niya makakainin, pag wala na yung pagpa-beauty niya, papangit na yan. Wala. Pera talaga tumatakbo yan, bahan na pogi yan kasi nagpapunta sa salon, yung kuminis ang mukha, pumuti, bumili ng glutathione. Pera talaga. Ako, nangangarap ako sa pera. Sayang lang yung 2012. Yung 37 million at saka 17 million. Pero, alam ko, darating yan in the coming times. Nasa hula talagang totoo yan. Coming times pa. Pero, sisipagin natin yan na para sa basketball. Anytime. Siguro kung mayroon namang milyones pag mali ang ginagawa mo at yung mindset mo wala lang din. Yun naisip ko na maganda talaga ngayon ng mga panahon is the right place at the right time at the right person at the right timing. Siguro kung bata pa, siguro kung may pera ka wala lang din, mamimismanage din, magastos siguro. Yun lang din ang tao, importante talagang may gabay, may pag-aaral. Bakit? Yung pag-aaral sa school, hindi yun everything, it's just the basic, it's just the beginning. Yun lang din na maraming bagay na importante na wala sa school. Hindi lahat ang school everything. Paano lang magsulat, paano mag-usap, pero pagkatapos sa trabaho, it's just maliit lang yun. Yun lang din na importante ang bata na marunong mag-ipon, magnegosyo, at paano makaiwas sa sakit at paano makakain. Yun lang pinagtatrabahuan talaga natin lahat, na hindi lang nila naiisip na imagine na ito lang pala umiikot na. Kung may taniman ka, kung masipag ka lang, di ka lang maarte, kung matakot kang maitim, mag long sleeve, di ba? Madaling araw, early morning, maaga sa morning. Yun yung di ba, hindi pa masyadong mainit ang araw, trabaho na, sipas na, pawis. Yun lang din na magtatanim, may bantayan yung tubigan, may panglaba, may panginumin, may kuryente, tubig, may bahay ka at bayad ka na tax. Yun naman siguro ang yun naman siguro ang lahat, na pag ganun lang ka din, may kunti kang ipon, okay na. Siguro di na siguro ka magpamilya. Yun. Pero kung nagpasyal-pasyal, hindi nag-iipon, nagkakasakit pa, ano-ano na lang ginagastos, nagbibisyo pa, madali lang maubos ang pera. Sabi ng ex ng kuya ko,
mga zero lang daw malaki sa pera, pero pag gagastusin mo talaga ngayon, wala. As in, parang bula lang ang pera mo. Yung 500, 1,000, noon, malaki pa, ilang buwan pa yun magagastos mo. Pero ngayon, segundo lang, seconds lang, parang 10 piso lang, 1,000 mo. 500 mo, parang 5 piso na lang. Mahal ang bilhin, ibayaran mo, imagine mo. Talong. Oh. Kung may 1 hektarya kang lupa, oh, tanumin mo lang lahat ng taniman mo, pangangailangan mo, o 5 hektarya. Oh, may bahay ka, gastos lang din, di madiretso. Wala namang bagay madiretso, may storage area, magbabantay sa mga ahas, magnanakaw. Yun lang din na may sasakyan ka, pang deliver, may tindahan, makaluto ka ng pagkain. Sinong kakasama mo, may mga CCTV, may mga aso na magbabantay. Yung maganda talaga na gastusin talaga, malaki-laki din ang gastos. Pero kung di ka gagastos, wala kang nakikita. Kung di matakot ka magastos, kahit marami pa yung pera mo, mauubos lang din yan sa pangangailangan sa pagkain. Yan ang kalaban natin pagkain, makakain ka araw-araw, everyday, umaga, tanghali, gabi. Siyempre, tumatakbo ang petsa, ang buwan, tumatakbo din ang mga bayarin. Yun lang ang pinagtatrabaho natin, guys. Nagtatrabaho tama lang. Kuryente, tubig, pagkain, upa, bayad sa tax, magkasakit ka pa. Yun ang pinagtatrabaho natin, guys. At mga gastusin mo sa anak mo, di ba? Kung makagat ng ahas or aso, pusa, mga rabies, kung magkasakit ang anak mo, mga pagkain, bayarin sa school, di ba? Mga project. Yun naman pinagtatrabaho nila, guys. Yun ang pinagtatrabaho natin. Yun ang totoo, ang reality. We are work for our food. We work for our bills. Work for our internet. Kasi pahit yung cellphone, pinag-ipunan yan. Yun lang din na ang masakit na katotohanan. Talagang time is gold. Time is gold. Talaga, nabuo ko lang itong mga folder na to. It takes lots of months, lots of money para may folder lahat lagayan. Talagang mahal ang bilihin. Kahit folder lang, guys. Bibili pa ako ng mga scotch tape. Kung bibili pa ako ng mahaling folder, mahal na. Hindi naman folder lang ang kailangan sa buhay. Ballpen, utak mo, mga apps. Maraming pangailangan ng tao din. Kailangan din na safe sa lindol ang bahay mo. Yun talaga, maganda talaga mangarap ka. Hindi dapat being contented. Siyempre, kung ang iba, natakot lang doon sila na masama daw maraming pera kasi demonyo daw yan. Siguro, ang sabi pa sa Bible, do not treasure ng kayamanan dito sa mundo sa pera, mga pero mas maganda talaga o mga kayamanan at lupa. Mas maganda mag-build na treasure ng kayamanan sa langit kasi hindi mananakawan, hindi mabubulok, hindi tawag ito, yung ma-rush ba at nanakawin sa langit. Siyempre, saan ba gagawin sa pera? Sa mga tao yun, pagkatiwalaan, yung build a healthy and good community. Siguro yun naman talaga po, guys. Ang iba naging kanya-kanya lang yan, di dahil nakasama dahil sa isang bahay kasi may mga masamang isip, may mga rape doon ng mga anak, asawa, mga normal isip. Yan ang iba na nagkakahiwalay-hiwalay tayo ng trabaho, hindi pa religious. Kahit religious, nagkasala pa nga. At tapos dapat may mga CCTV na tagabantay. Sino ang luluto ng pagkain? Yun. Saan kukuha ng kung anong lulutuin, saan kukuha ng panglutuin ng pagkain? Siyempre araw-araw. Ang tiyan kasi ang tinagtatrabaho natin, guys, itong kainin natin, itong tubig, yung bahay na tinirahan natin, yan ang pinagtatrabahoan natin. Na grabing pawis natin. Siyempre, yung kita mo, yung trabaho mo, yung livelihood mo, pinagpapalit mo sa iba for the exchange of money. Ang pera naman yun, ipapalit mo rin sa ibang bagay. Diba? Palitan lang ba? Exchange lang. O kung may taniman ka pagkain, pwede mo ibenta, makabili ka ng bigas. Yun. Yung bigas, yung iba, palitan lang. Yung maganda, what if maggawa ka ng sarili mong doktor, sariling tubigan, ilaw, yung bahay mo na anti-earthquake, na hindi nasisira sa magastos talaga yung mga kasama ng community, pagkatiwala ang tao. Pagkain talaga ang pinagtatrabaho ng tao at magsama-sama, magtulong-tulong. Kasi pag hindi magtutulong-tulong ang tao ngayon talaga,
Wala, di mo makakain ikaw lang isa. Lalo na maganda sa simbahan na matitino. Yung simbahang matitino, yung mga membro, yun, okay naman God Yahweh at Yeshua. Yung mga membro lang, yun, check na hindi addict, hindi masama, hindi worldly ang isip. Talagang piliin ng mga kasama yung mga legit talaga na maayos. Check lang din na yung gagawin mo, kung may pera na, yun, paghanda talaga yun, paghanda. Siguro 1 to 2 years siguro paghahanda yan. Paano iisipin lahat yun lang din na mga milyones na yun, mahababa na plano yan, pero numero lang malaki. Yun lang din na medyo hanggang tumanda ka na, yun na pabalik-balik na sa tubig kuryente, tumatanda ka na dahil sa mga kinakain yan, sa mga choice, hindi prutas, hindi gulay, nagkasakit, mali ang ginagawa, walang doctor style. Tapos di sapat na tubig, dehydrated. Ang iba nagkakasakit dahil sa bisyo, drogas, yun ang linta yung bad sa buhay. Bisyo, sigarilyo, alak, drogas, pambabae, doon yung mga nakapapahirap sa tao. Kahit konti lang ang trabaho mo, pag marunong ka mag-ipon, umiwas ka sa bisyo, madasal ka ba, prayerful, at umiwas ka sa mga krimen, mga chismis, siguro peaceful at happy life siguro ka. At umiwas ka sa mga wrong person, nagbabalak doon, nag-iinuman doon, wala talagang good future yan. Nagbibisyo-bisyo doon, wala talaga yung future. Yan lang guys, mas buti na lang magbisyo ka na lang. Kung magbisyo ka pa rin, magpamilya ka pa, mahirapan ka talaga. Yun ang nagsisira, maraming ng buhay nasira dyan, mga pamilyang nasira dahil sa bisyo na yan. At yung mga droga na yan, maraming nababaliw dyan. Oo, yun lang din na, yan dapat iwasan. Kung mabait lang ang tao, masipag at hard work, di lang malaki ang pera, because hindi masama ang pera. The love of money is the root of all evil. Hindi pera ang masama, kung saan mo siya gagamitin, kung masama o sa mabuti. Kung gagamitin mo yung pera sa masama, magiging masama yun. O droga, bisyo, o yun, puro travel doon na hindi nag-ipon, walang negosyo, hindi nag-iipon pa, kung hindi nagplano ng hanap buhay, di na magiging mahirap ang tao. At ano-ano na lang kinakain, di magkakasakit. Yun ang disgrasya na yan. Yan, pagka yun, ha. Ang dahilan tayo nagtatrabaho dahil sa pagkain, tubig, at kuryente at bayarin, mga tax. Ang pagkadisgrasya sa tao, yung sigarilyo, alak, di ba? Tax yan, malaking tax yan. Yung droga, chicks, at mga sakit. Yun ang pinakamaraming nagkakasakit ngayon. At saka sobrang cellphone. Yun, mga disgrasya. Kasi mali ang mga kinakain. Di alam ang ginagawa. Basta okay lang yung tuyo, okay lang yung suka, okay lang yung mga noodles. Nakakasakit yung processed food. Yan talaga si Garden of Eden talaga. Yung si Adan at Eva, bakit humabang buhay? Dahil gulay at prutas. Hilaw din niluluto. Talagang nagumaling ako dyan dahil sa mga pagkain na yan. Ngayon, marami air pollution, sasakyan, mga factory, mga building sa city. Saan ka nagtupunta? Bakit ka nagtatrabaho doon? Dahil sa pagkain. Yun talaga guys. Back to basic tayo. Farming talaga. Kung may pera ako, kung i-bless ako ni God Yahweh na maraming pera, coming times, farming talaga. Back to basic talaga. Yun talaga yung dahilan. Bakit ka pumunta sa city, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, gumastos ka ng malaki para sa pagkain. Bakit? Sa tubig na yan. Dahil sa kuryente na yan, sa mga bills na yan. Yan ang pinagtatrabaho natin sa yung mga sakit. At lalo na yung mga extra na gusto mo, bisyo. Yun, droga, gastos yun, di libre yan, mahal pa, nakakasakit. Chicks, yun, mga babae doon, magaganda. Sexuality lang inisip mo, masama yan. Di kaya yaman dyan kahit marami kang pera. Tapos sigarilyo, alak pa, magkasakit ka pa. Lalo, kahit wala kang bisyo, kung pagkain lang mali na processed food lang kinakain mo, magkasakit ka pa. Anong ending? Sakit lang din ang ending. Ang anak mo pasaway. Wala kang bahay na tirahan kasi yung kabataan nila, puro lang sila sa bisyo. Kala nila yung bisyo ang magsosolve sa problema nila. Kahit nagtatrabaho sila at nag-aaral at may negosyo, kung may bisyo ka, down ka talaga. Zero ka talaga. Maraming buhay masisira
pamilya ang masisira at hanap buhay at trabaho ang masisira. Yun lang din na wag natin sirain ang buhay. We only live once, don't waste it. Isang beses lang tayo mabubuhay at pupunta pa ka sa mga wrong person, mga fraternity, mga gangs. Paano mo masasaksid mag-expect ka na gagandang buhay mo, masama ang ginagawa mo? Kahit anong sipag mo dyan, wala lang din mangyayari yan. Kasi kung mali ang sinimulan, mali talagang ending. Kung tama ang ginawa mo sa simula, tama din ang ending. Hindi yan na ang tama, mali, ang mali, tama. Yun lang din ang iba, hindi nila alam. Yun ang takbo sa buhay. Kung naintindihan lang natin, yun lang ang mga dapat natin gagawin. Okay, so like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Thank you po.